Ito, pag-usapan natin. Ang dami yan. 20 matataas na bundle. 20 salansan ng mga dokumento, ebidensya, complainant, civil society group. Yan po yung mga nag-file ng kaso laban kay Sara Duterte. Kaya ako pinapakita ito dahil ito po yung ating bibigyan ng opinion at interpretation. Alam niyo kung bakit? Pag-usapan natin ito. Sinasabi po ni Sara Duterte na panlilihis lang. Nililihis lang daw po ang tunay na issue, kaya siya ay kinasuhan. Parang gusto niyang palabasin, para bang tumigil na yung investigasyon ng gobyerno sa flood control scam. At siya naman yun daw kung kinainitan at kinasuhan. Yan ay isa hong malinaw na panlilinlang sa inyo. Ako naaawa na ako dito sa mga mahihirap, sintabi na. Mga kulang siguro sa kaalaman. Kaya sila naniniwala kay Sara Duterte. Laging paulit-ulit na lang na pag siya kinasuhan, siya yung inirereklamo, laging sinasabi, panlilinlang. Wala nang ibang hugot, puro gano'n na lang. Nung siya kasuhan ng impeachment, nung nakaraang taon, yun daw ay panlilinlang, harassment. Ngayon, kinasuhan sa ombudsman, napakaraming dokumento, ito daw ay paglilihis sa tunay na issue ng graft and corruption sa flood control. Paano sasabihin paglilihis? Tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga ng ICI, tuloy-tuloy ang pagpapile ng kaso ng ombudsman, at naglalabas ng warrant of arrest, may mga sumurrender, may mga nahuli, may mga wanted na. So tuloy-tuloy po yung laban sa korupsyon ng gobyerno under President Marcos. Paano sasabihin ni Sara Duterte sa kanyang mga followers na ginagamit yung kahirapan at kahinaan, sinasamantala para paniwalain na paglilihis at panlilinlang ito? Hindi yan totoo. Yung dokumento ay naglulumiyad, napakarami ng dokumento. Ebidensya yan. Laban sa kanya. Sa plunder, malversation of public fund, graft in corruption at bribery. Napakarami po ng kinasuhan yan. Hindi lang siya. Yung kanyang mga nakasama sa Department of Education at kanyang mga kasama sa Office of the Vice President, kasamang kinasuhan. Okay? Ganito pa ang isang malinaw para maintindihan nyo. Civil society ang complainant. Taong simbahan, si Father Villanueva ang nangunguna dyan, mga negosyante, dissenting mamamayan, piklawan, dilawan pa nga yung iba dyan. Okay? Totoong mamamayang Pilipino. Hindi sila kasama sa gobyerno. O ibig sabihin, hindi sila taga-gobyerno. Walang taga-gobyerno dyan sa nag-file ng kaso. Civil society yan. Nakakaintindi ng rule of law. Walang nangyari sa impeachment, so ito, criminal case before ombudsman ang ginawa. At ito ang dapat yung maintindihan. Laging ibinibintang ni Sara at ng mga Duterte followers ang gobyerno ang nangaharas kay Sara at sa mga Duterte. Hindi po ang gobyerno. Okay? Dahil ang mamamayan na wala sa gobyerno ang komplena sa mga kaso. Hindi si Pangulong Marcos. Ang gobyerno lang ang nag-aasikaso ng mga reklamo kasi trabaho nila yon. Ang Executive Department ang nagpapatupad ng batas. DOJ, ICI, at saka Ombudsman. Si Sara Duterte, ulit-ulitin ko, hindi siya above the law. Wala rin siyang immunity. At ito pa yung pakakatandaan nyo. Ang ombudsman merong jurisdiction, merong kapangyarihan sa graft in corruption sa Office of the Vice President. At kahit na sino dyan, maliban lang doon sa mga ibang opisinang hindi sakop nila. Pero Vice President, sakop ng ombudsman yan. Kaya nga yung civil society doon nagpunta Yung civil society group, hindi naman mga pangkaraniwang tao yun. Alam nila ang batas. Alam nila ang kailang karapatan at obligasyon. Alam din nila ang pananagutan ni Sara Duterte.
Kaya yung sinasabi ni Sara na paglilihis, panggigipit sa kanila, harassment, paninira sa kanya, para siya ay siraan, hindi na kailangan siya siraan. Sirang-sira na siya sa tingin ng civil society. May ebidensya, kaya dinaan sa korte, dadaan sa korte, inuna ang ombudsman. Kaya kayong mga nanonood at nakikinig, sa totoo lang po, pag naniwala kayo sa ginagawang yan ni Sara Duterte, iyan ang itinuturing kong totoong naglilihis. Yung proseso ng batas, iniiwasan niya, minamali niya. At inililihis niya sa sinasabing yan ay harassment dahil meron daw gustong pagtakpan. Hindi totoo yun. Hindi naman tumitigil ang gobyerno sa pag-iimbestiga sa korupsyon at kasama siya sa under investigation. Ngayon nakakita ng ebidensya, kaya kinasuhan siya. Ganun po yon. Si Sara, ulitin ko, hindi na kailangan siraan. Siya mismo ang sumira sa kanyang sarili. Siya mismo ang sumira sa kanyang opisina. Siya mismo ang sumisira sa kanyang political career kung mayroon mang siyang ambisyon sa buhay sa 2028. Kasi yung korupsyon, sabit siya. Yung dokumentong napakarami, naglulumiyad, hindi yan pwedeng i-deny, hindi pwedeng ibaliwala yan ng ombudsman. At pag nakarating yan sa Sandigang Bayan o sa korte, hindi rin yan pwedeng ibaliwala. Bahala ng korte dyan. Yun po yung totoo. Kaya kayong mga Pilipino, lalo na yung mga Duterte supporters, alam kong saradong isip nyo. Bakit kayo nagpapalinlang? Ha? Kita nyo, nung isang araw, may video siya, nagsalita doon siya sa rally sa Dahig. Hirap na hirap mang magpaliwanag eh. Hindi ko alam kung nilalamig. Pero mukhang ganun talaga siya. Wala siyang paliwanag tungkol sa legal process. Wala siyang paliwanag tungkol sa karapatan ng ibang tao. Wala siyang paliwanag kung ano ang rule ng Executive Department. Wala siyang paliwanag kung ano ang rule of law. Ano ang pananagutan ng nasa gobyerno sa taong bayan. Wala siyang ganun. Laging sinasabi lang paulit-ulit, harassment ito, paglilihis ito, sinisiraan lang ako, kalokohan yun. Ganong kababaw ang argumento. Kaya kung magpapalin lang kayo, ganyan din kababaw ang argumento nyo. Okay? Walang kinalaman ng gobyerno dyan sa kanyang kasong kinakaharap sa ombudsman. Civil society. Dokumentado. Yan ang ebidensya. Okay? Hindi ka na makakaiwas dito. Kung ikaw ay nag-umarte at umiwas sa mga investigasyon sa Kongreso, na wala ang impeachment, dito, criminal case ito. Papunta ng korte ito. Hindi pwede rito ang nag-uumarte. Delikado ka dyan. Haharapin mo at hindi pwedeng hindi haharapin yan. Kung ayaw mo harapin, bahala ka sa buhay mo. Ang korte hindi pwedeng diktahan. Ebidensya ang pinag-uusapan dyan. Kung yung impeachment na drama-drama nyo, yung tungkol sa investigasyon and legislation, pinagalitan nyo at ininsulto nyo at hinaras nyo yung mga congressman, ay dito, ombudsman, papuntang korte, hindi pwede yan. Paalala lang, maging matalino para hindi malinlang. Maging matalino sa kung ano ang inyong dapat malaman. Huwag paggamit sa mababaw na argumento at mga dahilan. Nakakabobo yan.